Ang tanong ko ngayon, kanino ibinibigay ang regalo ng Diyos at ano ang mga ito? Narinig niyo po? Baka ang narinig niyo yung sigawan ng mga bata sa labas. Oh. No? So, dapat ninyong i-focus ang pakikinig sa inyong abang lingkod. Amen po. Huwag kayong magpa-distract sa mga naririnig ninyo sa kapaligiran. Dahil, sinasabi ko nga, binubulag tayo ng demonyo upang hindi natin lubos makilala kung sino si Jesus. At isa yan sa mga bagay na ginagawa ng demonyo. Distraction, pambubulag sa atin upang mawala ang focus mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. So ulitin ko ang tanong, kanino ibinibigay ang regalo ng Diyos at ano ang mga ito? Lima po itong aking ibabagi sa inyo mga salita na nagsisimula sa letter K. No, at ang unang salita na dapat nating pagmimilayan na regalo ng Diyos sa atin ay ang salitang kapahingahan. No? Ito ang regalo ng Diyos. Kanino? Kanino ito inregalo ang kapahingahan? Sa mga taong napapagal, sa mga taong napapagod, sa taong pagod na. No, ayaw nang makakilos, hindi na makamove on dahil sa kapaguran na kanyang nararamdaman. Amen po? No? So ito'y regalo ng Diyos ang kapahingahan para mawala ang ating kapaguran na naramdaman. Sabi sa Mateo 11, Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11, talata 28 hanggang 29, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aaral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob at makasusumbong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Amen po. Marami kasi sa atin na umaayaw na sa paglilingkod, umaayaw na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Pagod na. Nakakaramdam ng pagod ang kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, yun po yung 5 senses natin. Yung 5 senses natin. No? Yan po ang kaluluwa. Binubuo ng kaluluwa. Kaya pag napagod, o kapag napagod ang ating physical na katawan, apektado. Apektado tayo. Kapag marami tayong trabaho, ayan, napapagod tayo. No? May isa akong kaibigan, ka-prayer partner, manggagawa sa amin, ayaw nang dumalo. Ayaw nang dumalo sa gawain. Manggagawa, sabi ng aking may bahay, dinalaw siya, pinuntahan, sabi sa kanya, sister, bakit ayaw niyo nang dumalo? Ilang buwan na kayong hindi dumadalos sa gawain, hindi na kayo nagsisimba. Sumagot, galit. Sabi niya, ayaw ko na. Pagod na ako. Biro mo yun? Yun ang sagot niya sa aking may bahay. Ayaw na rin niya. Pagod na rin siya. Ano nangyari? Paglipas ng 1 buwan, patay. Namatay. Bakit? Sabi ng Panginoon, pagod ka na pala. Pagpapahingahin na kita lubusan. Ayaw mo na pala delikado yun. No? Kapag pagod na pagod tayo, alalahanin natin na may Panginoong Hesus tayo. Tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na nagbibigay buhay ay ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita
nating napapakinggan na dapat natin ito itanim sa ating mga puso. Amen po ba? Kaya dumating man yung kapaguran, pagod na pagod ka, nandyan ang Panginoon Hesus, maalala mo ang mga salita niya na nasa puso mo. Magkaroon ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa. Marirelax tayo. Amen po. No? Regalo ng Diyos sa atin yan. Sa oras na tinanggap na natin ang Panginoon Diyos, kasama yan, ibinigay niya sa atin ang taong nagbibigay ng kapahingahan sa atin. Walang iba ang ating Panginoon Hesus. Siya tao nang dumating dito. Amen? Bagamat siya Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. Namumuhay siya nakasama ng mga tao. Amen po. At ang mga salita niya na ipinapangaral nung nandito siya ay ang tubig na nagbibigay buhay. Amen po. Kung wala tayong kabuhay-buhay sa ating pananampalataya, magkakabuhay uli. Amen po ba? So napakahalaga ang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy lang. Huwag natin sabihin, ayaw ko na pagod na ako. No, ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon? Ayaw mo nang maglingkuran ng Diyos? Alam niyo po, napakalaking biyaya sa ating buhay na tinatawag tayo ng Panginoon at gawin niya tayong mga alagad sa kapanahunan. Amen po. So yan po ang unang letter K. Kapahingahan. Ang regalo ng Diyos sa mga taong nabibigatan ng pasanin.